Phil, Korean Day ang Fast Talk ngayong araw na ito. Dahil ang mag-best friends na dalawang ito ang ating mga guests. Naitay Kapuso, please welcome Dasuri Choi and Valine Montenegro! Nabigla naman ako dun sa papulang nagawa mo. Thank you. Dasuri, maraming salamat. Thank you, Valine. Thank you. Maraming salamat. A nice meeting you for the first time. Thank you for being here. Yes! Ba't ang galing-galing niyo sumayaw? It's just basic. Oh. So that's basic. But you were always a dancer. Yes, even back home, di ba? Yeah, since bata po ako, nung 7 years old pa lang po ako, nagbabale ako. Tapos yung college po, yung university po is ballet course na. So yung dance ko po is study plus my life, everything. Galing? But I didn't know you could dance at 12. Oy, galing niya sumayaw. Sabi ko pa naman, direct, sabi ko, hoy, pinapanood ko kayo. Ano ba ang friendship para sa inyong dalawa? For me, yun po, yung kahit walang ligo, walang makeup, walang toothbrush, okay lang makipagkita. Tapos we just talk each other kung ano-ano yung nararamdaman ko, kung ano-ano yung iniisip ko. Tapos nagigets pa niya, kahit mali ako, kahit tama ako, na nakikinig siya, tapos okay lang sa kanya. Pero may advice din naman, kanya si Val. No, walang takot na ma-judge ka. Yeah, kasi usually, ipinakikita natin yung pinakamaganda sa atin. Di ba? Which is not also bad. Tapos parang wala lang, parang pwede lang kami makipag-usap. Parang I don't have to ask her, Das, are you busy? I'm just gonna proceed talking to her. Kahit alam kong busy siya sa computer, pupunta lang ako doon with my coffee. You've blurred the boundaries. Yeah. Oo. Pero, do you mind pag sinabi halimbawa ng isa, diyan ka lang? Kasi there are times, there are moments in our life na, di ba, you also want to protect your own boundary. Okay sa inyo yun? Meron po akong mga ganyang boundary sa kanya. Kasi syempre, since she's married, syempre, I have to give her privacy. Like, private life. Kasi dati po, before they got married, I'm also close with Riel, her husband. Yes. As in, third wheel po ako, as in, all throughout. Aminado siya. Medyo nakakaya. Pero nung nagkasal na, syempre nakita ko yung journey nila, and then wife and husband na. Syempre, iba na yung third wheel. Iba na But before the wedding, as a third wheel, may mga panahon na nagsiselos ka? Wala po akong selos na, I don't mean romantic selos, but in terms of time, na parang, sa akin ka naman sumama. Ba't naman kayo lagi ang magkasama? Parang siguro that is a kind of Filipino culture na parang pag hindi ka invited, parang nagtatampo ka. Wala po kasi. Sa Korean culture, wala? Wala pong ganun. Ako pa yun. Pag hindi siya nagpapakita sa akin, hindi ka nagte-text sa akin, hindi din ako magte-text. Ikaw yung ganun siya. Tapos pag di ko na kinaya, nandun na ako sa door niya. Kumakatok na. Or nagbubukas pag hindi nakalock. Pero Tito Boy, yung just to continue yung sinabi niya about being the third wheel, actually, magandang part din siya sa marriage namin ni Riel. As in, parang siya yung naging equalizer namin. In what way? Make me understand. Whenever we're sort of arguing or when it heats up to an argument na dapat usap lang, dapat question lang, usually nandyan siya. Usually nandyan siya, tapos lagi naiipit siya, nakikita ko yung mukha niya. Okay. Paano na to? Pero she's like a great equalizer for us.